Hello, love? Kamusta ka na? Ano? Ha? You're breaking up with me? Bakit? Anong ginawa ko? Hello? Hello? Mariposa! Mariposa! Ah! Somewhere far, far away. Teka. Bakit ba kayo naghiwalay ni Mariposa? Meet Joshua, a SHS student, part-time romantic, full-time clueless. His girlfriend just dumped him because she has PCOS, which he still doesn't fully understand. But okay, science wins. Now he's here, heartbroken, confused, and wondering why his love life has more plot twists than his school project. Ang PCOS or Polycystic Ovarian Syndrome ay common hormonal disorder. It is a hormonal disorder that occurs during a woman's reproductive years. A woman with PCOS may have infrequent periods or experience unusually long menstrual cycles. The body may also produce excess androgen, a male hormone. When PCOS is present, many small fluid-filled sacs develop along the outer edge of the ovaries. These sacs are called cysts. Inside them are immature eggs contained within small follicles, which do not regularly release eggs. PCOS symptoms often start around the time of a girl's first menstrual cycle, but in some cases, they appear after regular menstruation has already begun. Ha? May mga types pa? Okay, gets. Uy, si Joshua ba yun? Uy, oo nga. Ang PCOS ay pangunahing sanhi ng isang komplikadong hormonal imbalance kung saan ang ovaries ay gumagawa ng labis na androgen na nagpapahirap sa normal na ovulation at nagdudulot ng irregular na regla, acne at labis na pagtubo ng buhok. Ang imbalance na ito ay kadalasang pinapalala ng insulin resistance kung saan ang mataas na level ng insulin dahil sa ineffectiveness ng cell ay nag-uudyok sa ovaries na gumagawa ng mas maraming androgens kaya lumalala ang problema. Bukod pa rito, may malakas na connection ang genetics dahil ang condition ay madalas namamana at ang ilang pasyente ay may low-grade inflammation na nagpapalala sa androgen production at insulin resistance. Hala, yung acne ko. Ba't siya namalala? Tapos yung buhok ko numinipis pa siya. Magmamens na ba ako? Ano nangyayari sa akin? Acne, hair thinning, oily skin, weight gain? Di may PCOS ka! Ha? Kaagad? Ayan no, mood changes. Sabi dito, PCOS may cause fatigue, mood changes, and low-grade inflammation, which can contribute to overall discomfort and metabolic issues. Wala ka na! Magpa-check up ka na! Hoy, gusto mo sapakin kita? Hindi ganun yun, no? Baka simptomas lang yan. Mas malawak pa yung scope ng PCOS kesa dyan. Alam mo ka, sabi sa lesson namin sa bahay, yung PCOS daw, maaari siyang magdulot ng iba't ibang epekto sa katawan dahil sa hormonal imbalance. Example nun is yung pagtaas ng testosterone, estrogen, or luteinizing hormone, or yung LH. Tapos, yung insulin at anti-malarial hormone din, like AMH ata yung tawag doon. Tapos, dahil doon, maaaring maranasan ng mga sintomas tulad ng irregular or minsan ang nawawalang menstruation. Tapos, nahihirapan sila sa pag-ovulate. Tapos, may acne or dumadami yung acne, naging oily yung skin. Tapos, luminipis yung buhok sa ulo, tapos dumadami naman sa like, katawan or ibang parts ng body. Tsaka sabi dito, kapag daw masustansya yung diet, tsaka active yung katawan, bumababa yung insulin at stress hormones nila. Kaya naging regular yung regla at ovulation. Pero hindi man to like tuloy yung nagagamot yung PCOS. Malaking tulong na rin yung healthy lifestyle para mas tumaas yung chance na magkaroon sila ng healthy pregnancy, diba? Like, Uy! nakikinig ka pa ba sa akin? Kala ko ba gusto mo ng perspective ko? Oo na!
mas pinapalitan mo lang ako sa pag-explain mo alam ko naman na lahat ng pinagsasabi mo. Ini-search ko na yun nung kasi dahil may ganyan si Marco. Aray ko! Tol, kagaya ng Picos, kailangan mong alamin at mag-communicate sa kanya. Intindihin mo lang siya. For sure, mahal na mahal ka rin niya. Hello, Mariposa! Alam ko na pinagdadaanan mo. Naintindihan kita. Hanggang dulo, samahan kita. Kaya magbalik na tayo. Kasi love na love kita. Mariposa,